sikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas. Second District. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Ay, na ako'y mahirap lang. Hi. Good morning world! Good morning internet! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. It's a happy Monday again! Sabi nga ng iba ay Monday na naman. Simula na naman ho ng paglarga ho natin sa pamamagitan ho ng radio at ng internet. It's August 19 na po ngayon, August 19, 2024. Kamusta po kayo? Hindi ba kayo apektado ng smog? Malawak ko ang ang smog ngayon marami na hong mga lugar ang suspindido ang klase dahil nga dito sa nararanasang smog dito sa ating lalawigan ng Batangas. Ingat po tayo sapagkat ito pong smog masakit sa lalamunan ang smog at masakit rin sa mata at kailangan natin siguro talagang mag-face mask dito para hindi tayo maapektuhan nitong smog na nararanasan natin dito sa ating lalawigan ng Batangas. Bunsod pa rin nitong Taal Volcano, yung usok na nanggagaling dyan sa Taal Volcano. Ngayon medyo kahapon yata mga bandang hapon na naging makapal yung kaulapan at umabot maging dyan sa gawi ng Metro Manila at sa iba pa mga lugar, karatig lugar ng lalawigan ng Batangas. Etong smog na nararanasan natin ito ay parang yun nga, parang kahapon zero visibility yung yung mga lugar na malapit dyan sa Taal Volcano, yung mga areas. So meron tayong nakita ng mga pictures na Lemery ata Lemery, makapal ang smog dyan sa Lemery. Of course, doon sa mga karatig mga bayan at lugar dyan sa Taal Volcano, yan ay apektado ng smog. Kaya malawak na rin ang pagsuspendi ng klase naman dahil nga po sa nararanasang smog dito sa ating lalawigan ng Batangas. Tayo lang pong paghatid ng mga balita. Tuloy-tuloy po tayo hanggang 10:30 in the morning at magandang umaga muna sa lahat ng mga kalargaw natin na nakatutok ko ngayon sa pamagitan ng ating malawakang broadcast na ng radio at ng internet. Tayo po ay napapanood sa iba't ibang media platforms, YouTube, TikTok, Instagram at maging dyan sa Twitter ay may mga mga link accounts for our broadcast. Binabati natin ng good morning yung mga maagang-maaga ay ngayon ay lumalarga sa atin ng 2nd District of Batangas. Jean Perez Garcia ng San Pascual, good morning. Herbert T. Castro Cabello, ganun din si Marcelo Mendoza, good morning.
Baby Villalobos, yan, yung mga nasa Facebook page po natin sa atin ng mahal kong Mayora, Congresswoman Attorney Jerbil Jinke Beatrix Luistro. Ganun din sa atin ng page ng atin ng Mayor Noel Beatrix Luistro, ano, ay meron rin po tayong broadcast dyan, ano, kaya malawak po etong atin ng pagsasayang papawid ng atin ng programa dito sa Larga, Batangas, 2nd District. Alright. Over the weekend, ay ang dami ho nilargahan ng atin ng Congresswoman Attorney Jerbil at isa nga po doon yung napakarami na lamang mga scholars ho natin from Bawan and San Pascual. At ito ay isa sa mga prioridad ng atin ng Congresswoman Attorney Jerbil, yung pagsuporta sa ating mga kabataan. At sabi nga po dito, sang-ayon ako, ang kabataan talaga ang pag-asa ho ng bayan at napakahalaga ng suporta para ho sa kanilang edukasyon. At itong mga Beatrix Scholar ho natin ay nagkaroon ho ng payout dyan ho sa Bawan at para sa Bawan at San Pascual. Yung mga kalarga ho nating mga scholars, Beatrix Scholar, yan naman po ay sabing ay pangunahing sinusuportahan ng ating ng Congresswoman Attorney Jerbil yung mga kabataan po natin, no? At by the way, belated happy birthday kay Tingloy Mayor Larry Alvarez. Mayor, good morning po at happy birthday po. May you have more birthdays to come. Kahapon po nag-celebrate ng birthday si Mayor Larry Alvarez ng Tingloy, Batangas. At napaka-espesyal ng mensahe ng ating ng Congresswoman Attorney Jerbil. Sabi po dito, sa espesyal na araw na ito ay pinagdiriwang natin hindi lamang ang iyong buhay, kundi pati na rin ang iyong walang kapantay na dedikasyon at pagmamahal para sa Tingloy. Ang iyong patuloy na pagsusumika para sa kaunlaran ng ating bayan at ang iyong pangarap na makita ang Tingloy bilang isang maunlad na isla sa Batangas ay tunay na kahanga-hanga. Totoo po yan, no? Maligayang kaarawan at naway puno ng biyaya at kaligayahan ng iyong paglalakbay. Pagbati mula sa inyong mga tunay na kakalarga, Congresswoman Attorney Jerbil Jinke Beatrix Luistro and former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro. Once again, happy birthday po kay Tingloy Mayor Larry Alvarez. Kagabi po, nandyan din po ang ating Congresswoman Attorney Jerbil para sa selebrasyon ng birthday ng ating minamahal na Mayor ng Tingloy, Batangas. Ay, napakagaling tong Mayor Larry Alvarez ng Tingloy, Batangas. Siya ho talaga ang sabi nga ay nangunguna para sa pagpapaunlad ng Tingloy, Batangas. Nagkaroon pa rin ng fire dancing with fireworks sa Mayor Larry Alvarez birthday kagabi. Nandun rin po ang ating Mayor Noel Beatrix Luistro na bumati at nagpahatid ng mensahe sa atin ng Mayor Larry Alvarez dyan sa Tingloy, Batangas. At ganun din, ang ating ng Congresswoman Attorney Jerbil ay lumarga rin dyan sa mga taga-barangay Orense sa Bawan, Batangas. Ganun din, yung mga taga-barangay San Miguel ay lumarga rin ang ating ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinke Beatrix Luistro. Yan sa mga taga-barangay San Miguel. Okay, at yan, over the weekend, ang dami yung pinuntahan ng ating ng Congresswoman Attorney Jerbil, para sa atin ng ika nga ay tuloy-tuloy na paglarga ng ating ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinke Beatrix Luistro. At araw-araw naman po yan, hindi naman po nawawala ang palagiang ika nga ay paglarga ng ating Congresswoman Attorney Jerbil sa mga kababayan po natin
Diyan po sa 2nd District ng Batangas. Yan po ay sabi nga tuloy-tuloy ang paglargaw ng ating Congresswoman Attorney Jorbel Jinky Beatrix Luistro. At yun napaka dami yung mga scholars ang nakatanggap ng payout diyan sa mga kababayan natin diyan sa Bawan at San Pascual. Yan po ay tuloy-tuloy ika nga na suporta ng ating mga kababayan sa 2nd District of Batangas para sa ating scholarship payout ng ating Congresswoman Attorney Jorbel Jinky Beatrix Luistro. Sabi nga po, pangunahin pong sinusuportahan ang ating mga kabataan. At totoo naman po yan, para sa ating magandang kinabukasan talaga, yung mga kabataan po natin ay tunay na pag-asa ng ating bayan, ika nga. Alright, kapiling na natin Kalargang si Koy Porto Laura. Largang umaga sa iyo, Kalargang Koy. Audio. Ubang walang audio. Yun nga po yung mga scholars natin, yung mga scholars natin, napakadami po niya for San Pascual and Bawan, Batangas. At masayang tinanggap rin itong para sa Bawan, tinanggap mo ang mga kaibigang kapitan, yung grass cutter para sa kanilang barangay mula sa mahal kong Mayora, kay Kapitana Glenda ng Barangay Culbo, Barangay Kapitan Rodrigo ng Barangay Sampaguita at Kapitan Inre ng Barangay Danglayan. Yun. Ang dami po mga araw-araw po ata nagkakaroon ng sabi nga pagbisita ang ating Congresswoman. Ito po ay bahagi na kanya pong talagang pagsisilbi dito sa 2nd District of Batangas. At yung mga kaibigan po nating SPTA ng paaralang Sintex. Ganun din yung 19th founding anniversary ng Guardians Bawan Chapter. Ay lumarga rin tayo dyan. At mga saga Sitio Tubog, Barangay San Teodoro, Bawan, Batangas. Ganun din, dinaluhan ng ating Congresswoman Attorney Jorbel yung pagpupulong naman sa Sitio Tubog ng Barangay San Teodoro sa Bawan, Batangas. Galing rin po siya sa Barangay San Agustin. Barangay Assembly rin po kahapon yan, Sunday. Talagang tuloy-tuloy po ang paglarga ng ating Congresswoman Attorney Jorbel Jinky Beatrix Luistro. At naimbitahan rin ang mahal kong Mayora sa ginawang assembly ng Barangay San Agustin kasama sa nasabing pagpupulong sina Bawan Municipal Councilor Trix Abrahan at Municipal Councilor Richard Jessa at mga kaibigang kapitan nagmula naman sa iba't ibang barangay na nasabing bayan. Larga rin doon sa mga riders natin, Batangas Riders Club. Ito napaka-aktibo itong mga to, Itong mga barangay riders club po natin dito po sa ating 2nd District of Batangas. Ito ay katulad ng Larga Siklista. Pakikinig nga pala si Kuya Henry Di Pasupil. Palagi nga kasubaybay po yan, si Kuya Henry. Dyan sa Bawan, Batangas. Kamusta po ba ang araw nyo ngayon? I hope you are doing well today. Yung mga taga sa Bawan, Batangas, mga kaibigan natin dyan sa Bawan, Batangas. O mga Batangas Riders Club, very active to mga to ganun din, nagkaroon po ng Linggo ng Kabataan sa San Luis, Batangas naman po, Linggo ng Kabataan sa San Luis, Batangas. At yun nga po, nabanggit ko rin yung Barangay People's Assembly naman dyan sa Barangay San Agustin, Bawan, Batangas. So maraming
paglarga ho ng atin ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro dyan ho sa mga taga San Pascual, taga Bawan, Batangas, at yung pamimigay ng scholarship assistance, ano, ang assistance po natin sa mga ano po natin, sa mga kabataan po natin dyan ho sa Bawan at San Pascual para dito sa ika nga ay payout ho ng scholarship assistance po natin dyan ho sa gawi ho ng San Pascual at saka Bawan, Batangas. Alright, kapiling na ho natin ating kasamang si Koy Paul Tulauro. Largang umaga sa iyo, Largang Koy. Yes, at largang umaga, kalargang Ron, at binabati natin ng magandang umaga ang ating mga kababayan dito sa Larga, Batangas, 2nd District, ano, at pinamumunuan ng ating Congresswoman, Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, at ng ating former Mabini Mayor, Noel Beatrix Luistro. Largang umaga po sa mga taga-bayan ng Bawan, Lubo, Tingloy, San Luis, Mabini, at San Pascual, kalargang Ron. At binabati rin natin ang ating mga radio listeners na mga nakatutok sa kanilang mga radyo, sa mga bumabiyahe, sa mga pampublikong sasakyan, mga pribadong sasakyan at mga nasa palengke at sa kanilang mga bahay. Good morning po sa inyo. Sumama na po kayo dito sa ating talakayan. Dito po sa Larga, Batangas, 2nd District, ang programa ng ating Congresswoman, Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Kalargang Ron. Alright, over the weekend, Kalargang Koy, ang daming pinuntahan ng ating Congresswoman at nandyan ka rin sa payout, scholarship payout dyan sa Bawan at San Pascual. Ilan bang mga kabataan to nabiyaan natin, Kalargang Koy? At less than 2,000 yan, kalargang Ron. Ano? O humigit kumulang, nasa 1,000 kabataan yan, kalargang Ron, ang ating nakapanayam at nakausap dyan at nagpapasalamat sila sa kanilang ninang Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro dahil sa walang sawang pagsuporta sa mga kabataang nag-aaral, ano? At syempre basta't ikaw ay enrolled at ikaw ay estudyante ay ikaw ay mabibiyayaan o matutulungan ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. It doesn't matter kung ano ang grades mo, no? Wag lang talagang 74, no? Basta kahit pa yan ay pasang-awa, karapatan mo, entitled ka na maging bahagi ng scholarship cash assistance o financial assistance na ipinamamahagi ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. It doesn't matter din kung ano ang political color mo, no? Dahil dito ang Congresswoman ay laging sinasabi, tapos na ang pamumulitika. Panahon at oras ngayon ng pagsisilbi. Kumbaga sa batas, lahat ay pantay-pantay. Walang nakakaangat, walang nakakahigit. Ganon din ang pagsisilbi ng ating Congresswoman para sa ating mga kababayan. Lahat ay pantay-pantay. Good morning muna. Ay, nagpapa-shoutout si Kuya Dexter Gatok ng Bureau of Customs. Shoutout Kayla Saing. Happy listening to Sir Al of Subport of Suwal. Ayun. Pinabati niya si Kayla Saing. Yan. Happy listening din daw kay Sir ano ba to? Ng Subport. Teka lang Subport of Suwal. Yan. So, Sir Al. Binabati ni Kuya Dexter Gatok. At siyempre binabati rin natin si Ninong Romel Castillo ng Good Morning, Kalargang Ron. Ayun. Alright. Tuloy-tuloy na po tayo, no? At yun, nabanggit po natin yung mga aktibidades ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Over the weekend, halos araw-araw po ata, no, ay meron ng mga activity. Yan po ay katuparan naman nito mga pangako at ginagawa ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Diyan naman sa Kongreso, mainit rin ho ang talakayan dito sa patuloy na investigasyon ng Quadcom, ano, at kasama ho ang ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro sa mga nag-iimbestiga patungkol ho dito sa Pogo naman, ano, na ngayon po ay binuo yung 4 na komite
para sa tuluyang investigasyon ng Quadcom naman dyan o sa Pogo, Kalargang Koy. Oy, take note, Kalargang Ron, ha? Yung Pogo, ngayon nagiging ninja moves ang kanilang galaw dahil nga hinahabol sila sa kanilang mga pinaglulunggaan o mga pinaglalagyan ng mga buildings and establishment ngayon, Kalargang Ron, sa mga residential and condominiums di umano nag-ooperate pa rin yung mga illegal pogos, at style ninja ang kanilang operasyon Ninja ngayon. moves wala, no? Oo, mga ninja moves sila. Talagang pumipilit pa rin at talagang sumusubok pa rin no? Kailangan tutukan yan ng ating mga intelligence community at syempre nung ating mga authorities dapat palakasin po ninyo ang intelligence gathering. Alam mo naman yan ang expertise din natin investigative and intelligence gathering journalism at kaya tinatawagan natin ng pansin yung mga authority na nag-iimbestiga at nag-aanap diyan sa mga pogos na yan dapat alamin kung saan mga residential at condominiums naglulungga na yung mga ibang illegal pogos at yung mga nagpapaupa naman ng kanilang mga apartments at condominiums aalamin din po ninyo kung sino yung mga nangungupahan sa inyo lalo na't kung mga foreign nationals, lalo na't kung mga Chinese, ganyan, di ba? At labas-masok ang maraming tao doon sa inyong mga condominiums. At syempre, posible, pag yan ay narrate, isa kayo sa posibleng madawit diyan, di ba? Pinayagan yun. Parang naging safe haven nila yan upang patuloy yung kanilang mga illegal activities. Kalargang Ron. Ang nakikita rin natin din siguro kung hindi ito na ban itong Pogo mas marami pang mga lugar ang talagang pagtatayan kasi yun ang plano nila ata parang lumalabas to sa mga investigation na namimili nga sila ng mga lupa at yun ang balak talaga ay tayuan ng mga Pogo hub Kalargang Koy. Ang problema nga lang doon nagkakaroon ng mga illegal activities sa loob ng hub. Yun, di ba? Nabanggit ng yung mga, lalong na human trafficking at yung mga, kung siguro, masasabi natin mga extrajudicial killing rin ito sa loob ng kasi nga, may mga namamatay at mga pinapatay. Kalargang ko, di ba? Kaya nga hindi tayo naniniwala doon sa mga katwiran ng mga ilang nasangkot na local officials dyan na hindi nila alam. O kaya wala silang alam. Yun ang depensa mo. Yun ang statement mo, no? Pero sa katotohanan yan, kaliit-liitang istorya sa bayan mo, basta't illegal, alam yan ng barangay chairman. At si barangay chairman, nagre-report yan kay mayor. At araw-araw yan, alam ng mga barangay chairman at ng mga mayor kung ano ang nangyayari sa kasulok-sulukan ng kanilang bayan. Kaya hindi tayo naniniwala na yung ilang mga nadadawit na local officials dyan, walang kasalanan. At wala silang alam. Kalargang Ron. Yan ay posibleng magkano or yan. Or bread and butter na naman yan para sa kanilang mga campaign fund. Kalargang Ron. Kaya may ganyan sa kanilang bayan. At isa pa, yung pagiging kasosyong laway. Huwag tayo maglokohan yan naman talaga di ba? Yan ay Ultimo patutunayan mga sugalan sa investigasyon. Oo. Oo nga. Yun ang mahirap doon kung nagiging preparation dyan for pagkuha ng mga pondo. Kaya ang din yan, ang siguro very alarming dyan, yung pagdami ng mga Pogo hubs at yung pagbili. Imagine mo mga agricultural lands kino-convert into ito sa mga Pogo center, Kalargang tinatayuan ng mga Pogo center. Alarming. Saan ba pinoproseso yung mga dokumento at titulo niyan? Saan ba nauunang iproseso yan? Yun nga. Business permit niyan, saan ba nag-uumpisa? Ayun. Siguro dapat nga simulan rin yung pag-iimbestiga doon sa mga. Of course, kasi yan since illegal na nga yan, ang problema dyan, pag ganyan bang illegal yan ba ay
ano yung sakop ba yan ng mga ng PAGCOR yan, di ba? Yun ang kasi sinasabi nila eh. Hindi namin napupuntahan yan kasi illegal yan eh. Ayun na nga dapat. Yun sila nga ang dapat unang magsabi niyan at makipag-coordinate sa mga authority and law enforcement agencies, no? Ang PAGCOR, kapag may mga illegal na pasugalan, lalo na't nakabuyang-yang at nasa mga pansining lugar, dapat ang PAGCOR inuutusan kagad, nire-red flag itong mga law enforcement agencies natin. Oy, may mga pasugalan doon. Illegal, may mga illegal gambling activities doon, 'di ba? Katwirang na lang 'yan katwirang ipinaliliwanag nila sa bata kapag hindi nila alam. Ano tayo mga bata, 'di ba? Hindi naman na tayo mga bata para paniwala kagad sa sinasabi nila. Sila ang dapat nag-i-endorse niyan at nagre-red flag sa mga illegal gambling activities, kalargang ron ang PAGCOR. Iyon. Siguro ang sa akin ang pag-iimbestiga dito ay hindi lamang nakasentro dito sa pagiging illegal nung pogo at yung mga illegal gambling na nagpo-proliferate dito sa ating bansa. Kundi doon sa mga ano ba yung nangyayari doon sa loob, 'di ba, kalargang ko? Kasi nga krimen 'yung nangyayari. Human trafficking, 'di ba? Extrajudicial killing, 'di ba? May mga nangyayaring gano'n. Malalim eh. Malalim bunga yung ba'y pababayaan natin na maghari dito sa ating bansa. And yung conversion nga ng mga lupa, darating ang panahon baka napakyaw na nila yung mga lupain dito sa Pilipinas. Ayun diba? nga ang isa pang problema. Laging ang may problema niyan, hindi yung mga national, foreign nationals, no? Yung hindi yung mga dayuhan. Kundi ang problema diyan, yung mga kapwa natin Pilipino na nagmamadaling yumaman. Ayun. Largang road. At gamit ang kanilang mga posisyon. Ayun. Kaya nagkakaroon ng wala namang ibang dapat sisihin diyan kundi yung Pilipino. 'Di ba? Ayun lang sila, may problema dyan. Ano na rin yan, kalargang ko, kasi nga, halimbawa, sa pagbili ng lupa, yan, kasi nga, idinadaan sa sanggunian yan, yung approval ng land conversion eh. Yung mga land use, di ba? Hindi naman mo, kahit ikaw nagmamay-ari ng lupa, hindi mo kaagad-agad maibebenta yan, kung hindi dadaan yan sa proseso ng batas, di ba? Kung iyan ba ay ika-classify mo, ika-classify mo as commercial or agricultural. Pag agricultural, ay hindi mo pwede, di ba? Ang problema nga lang doon, yun, nagkakaroon ng sabuatan. Masasabi natin sabuatan kasi kung hindi nila papayagan, wala mangyayaring bilihan, di ba, kalargang koy? Ang problema rin doon, yun ba ay dumaan doon o of course hindi naman sila papahag hindi dadaan sa kanila, di ba? Pero ang problema, bakit nila pinayagan? Nire-railroad dyan, kalargang road. Sabi, nagawa tayo ordinansa, meron pa dyan. Magkano? Pag-usapan natin na. Magkano ibibigay sa atin ng time. Ipasa natin yung ordinansang yan at inaantay na ni Mayor yan. Ganon. Hindi lamang siguro dito sa sitwasyon ng Pogo, yung land use. Kasi nga, very particular tayo dyan kasi nga, darating ho ang panahon na yung mga agricultural lands ho natin, ay yung pala ay nagiging commercial na, di ba? Hindi lamang ho siguro sa Pogo, marami yan, iba't ibang mga, ngayon di ba? May mga lugar dito sa ating na talaga nako-convert into commercial area. Sabihin na, wala nang pakinabang yung mga lupa diyan. Kaya kailangan nating tayuan na lang ng mga establishmento. Yun ang magiging Pogo ang kanilang sabi. Oo. Yung makakasira ng moral ng ating mga kababayan, di ba? At integridad ng ating bansa. Bakit ganoon, di ba? Sa sugal na lang ba kailangan iasa mo ang ekonomiya ng pagkita ng ating bansa? Oo nga. Kaya nga mabuti nga ngayon ang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Talagang against, no? At nagpapasalamat naman tayo sa naging reaksyon ni Pangulong BBM na totally ban lahat ng pogos,
At wag nang makapag-operate pa ng legal at may confidence itong mga operator nito. Dapat talagang habulin sila, Kalargang Road. Ayun naman. Mm. Okay, dumako na ho tayo sa ating balitaan para sa tuloy-tuloy nating pagsisilbi ngayong araw na ito ng Monday sa mga balita at impormasyon. Yun nga, mas didiinan po natin yung pagtalakay dyan sapagkat napapanahon ho yan, yung pogong yan, ngayon, mabuti na lang at nabulgar dito sa Kongreso. Kaya ngayon, ang Kongreso ngayon, ngayon, talagang sabing ay magaling ho ang Kongreso. Magaling ang Kongreso ngayon. Nakita ho nila yung Kongreso na talagang nagmo-mobilize ho ang Kongreso natin at umaaksyon dito sa mga problema ho ng ating bansa, especially yung mga usapin na ganyan na kung iisipin mo ay talagang dapat po tayo makialam kasi nga tayo po ang apektado. In the near future, hindi lamang po naman usapin niya ng sugalan, kundi sovereignty na rin Kalargang ko kasi pag dumating pa national securities and sovereignty kasi, and moral ascendancy, yung moral damages na idinudulot niyang pogo na yan sa ating bansa. Alright. Samantala, tuloy-tuloy na ho ang ating mga headlines at mga balita ho natin. Ano mga balita mo dyan, Kalargang Koy? Ito, Kalargang Ron, unahin na natin itong bag, yung smog na nakyayari dito sa ating lalawigan ng Batangas. Ibinahagi ni Lemery Batangas Vice Mayor Geraldine Katapang Ornales ang ilang mga kuha. Ito nga yung Lemery talagang nabalutan kahit dito sa amin sa paligid namin. Alam mo naman di ba dito mataas itong lugar namin. Talagang hindi mo makita yung zero visibility. Ang nakikita ko lang ngayon itong mga puno dito sa paligid namin pero yung mga hanggan hindi ko makita Talagang malabo, zero visibilities At yun nga at sa ngayon ay nasa alert level 1 pa rin itong bulkan ng Taal, batay na rin sa anunsyo ng PhilBox. Kabilang ang Lemery sa maraming bayan sa Batangas na suspendido ang klase. Yan po ay suspended po ang klase. Lahat na pa ito o ilang bayan lang? Ilang mga lugar, particularly siguro dyan sa mga malalapit sa Taal Volcano, Kalargang Koy. Kasi nga, nandyan, Lemery, malapit yan. At din sa mga naka-side dun sa pagbubuga ng usok ng Taal Volcano. Go ahead. Ayun, at ito, bigyan natin ng mga public information, itong ating mga kababayan kung paano maiiwasan itong bag, O ito, paliwanag muna natin. Itong volcanic smog pala, ay itong kanilang health tips upang maiwasan ang sakit na dulot ng volcanic smog. Ayon na rin sa ating mga health expertise, Ito ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mga mata, lalamunan at respiratory tract na maaaring maging malubha depende sa konsentrasyon o tagal ng pagkakalanghap. Dahil dito maigting na pinapaalalahanan, reminders daw po sa lahat na mas mabuting tumigil muna sa loob ng bahay at magsuot ng face mask. Mga dapat gawin, limitahan ang inyong paglabas ng bahay. Protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng face mask. Isara ang mga bintana at pinto ng bahay. Uminom ng maraming tubig. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na ospital kung makakaramdam ng hirap ng paghinga at iba pang epekto dulot ng smog. Yan, Kalargang Ron, ang health tips ng mga expertise diyan sa nangyayaring smog or fog. O nga. Dito sa isang post, Kalargang Koy, 12:33 ng madaling araw, 12:33 umaga, ay nagkaroon ng air quality index na 62 daw. Diyan po dito po sa Lipa City, at yung volcanic smog. At pinapayuhan nga po na magsuot ng mask, para kasi pasok sa kasi sabi dito pasok doon sa aircon niya. Yung smog na yun, kaya pala ako, ang sakit pagising ko, ang sakit ng lalamunan ko, yung pala ay pumapasok na rin sa kabahayan po natin,
Ito mga smog nito. Ano nangyari ito kahapon, mga bandang hapon, kalargan ko, sabi ko, parang ba't zero visibility na naman? Ngayon, matatanong kasi malapit ko ako dito likod lang ako nung Taal Volcano Talagang kitang-kita mo yun na zero visibility in lugar at hindi mo matatanaw, kalargan ko Ayun, at batiin muna natin si Kuya Mario Luistro na nakatunghay pala sa atin. Good morning Kuya Mario Luistro. Yun, at ingat-ingat po doon sa mga lalabas ng bahay at may mga pupuntahan, may mga importanteng gagawin. Magbaon po kayo ng mga face mask upang iwas na rin sa pagka-irita ng inyong hinga at yung mga outdoor activities. At manatili muna raw po sa bahay at isara ang mga pinto at bintana. Uminom ng maraming tubig upang maibsan ng iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga. Magpatingin agad sa doktor o barangay health unit kung makakaranas ng matinding epekto at protektahan ang sarili gumamit ng nararapat na N95 face Ayun. mask o gas mask. Yan ang paalala ng ating mga kinauukulan, kalargang Ron. Ayun, at ito pala ang maaring epekto ng VAG na yun, VAG, volcanic gas na to. Ito ay maaring magdulot ng iritasyon sa mga mata, lalamunan at respiratory tract na maaring maging maluba depende sa konsentrasyon o tagal ng pagkakalanghap. Pag malapit ho talaga kayo sa area, talagang kinakailangan nun yung magsuot ng mask, pero diyan sa lugar mo, kalargan ko ay abot rin kasi nga mataas yun Kitang-kita mo ba o wala ka nakikita kasi zero visibility yung mga areas na dapat natatanaw mo? Kung dati tanaw ko yung kabilang Ibayo o yung kabilang bundok, ngayon ang tanaw ko lang yung malalapit. Napakalimitado ng aking natatanaw dahil nga yung visibility rito sa aming kinalalagyan ng lugar namin o yung bahay namin napapaligiran ng smog or bug. Ayan, batiin natin si Kuya Reynald Del Mundo, sigurado ito maagang sumalubong ito kanina sa mga smog at bug. Kuya Reynald, ikaw kay nagdala ng face mask bago bumiyahe. Yan, good morning sa mga taga Bawan HQ Diyan sa Tanyo Road sa likod ng Bawan Doctors Hospital, ang opisina po ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro na yung ating Bawan HQ Yan, pinamumunuan ni Kuya Reynald Del Mundo, kalargang Ron. Okay. At patingin ko muna itong si Ninong Joey Magsino ng Barangay Panalo sa Bayan ng Lubo. Yan. Good morning. Samantala, sa iba pa mga balita ho natin, yung mga CQ daw ho gagamiting intel ng PNP. Plano daw ho ng Philippine National Police na gamitin na ring intelligence operatives ang mga security guard upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ayon naman kay PNP Civil Security Group Director Major General Edgar Alan Ocubo, malaking tulong ang maging katuwang ng PNP ang security guard sa intelligence gathering at magsilbi na rin bilang mga force multipliers. Iginiit ng general na ginagampanan ng mga ito ang mahalagang papel sa pagsiguro sa kaligtasan at seguridad ng mga paliparan, commercial establishment at iba pang mga pangunahing mga pasilidad. May mga galing kasi mga security guard, kalargan ko at sila palagi yung bantay 24 hours. Kaya tama yan, yung gawing mga intelligence operatives para makapagbigay ng mga impormasyon regarding sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran kasi nga ang mga CQO natin ay 24 oras gising. Gising hindi natutulog. Oo, bawal matulog sa duty. Laki kayo, mga CQO natutulog sa duty, sleeping while on duty mahirap rin. Madali kayo. Madali ng mga inspektor. Mahirap rin maging isang CQO kalargan ko kasi nga bawal ka matulog yan. Pero ang another purpose, yun nga, siguro magagamit rin ng PNP para maging security operatives. Ibig sabihin, makakapigbigay ho ng mga intelligence report regarding ho sa kanilang lugar. At aside from activated na po yung 911 po natin, sabi kanina doon sa balita, ang dami daw mga prank calls. So, huwag kayong tatawag doon na magpa-prank call lang kayo,
Dami mga makakasuhan kayo. Mayroong ano yan, caller identification number, di ba? Yung pag Oo. tumatawag kayo, nakikita ang mga numero ninyo doon. Pang emergency po yung 911, ano? At pang mga importanteng tawag lamang po yan. Huwag nyo pong lulukuhin Oo yung nga. mga operators ng 911 at pwede kayong makasuhan dahil pakikita yung mga numero ninyo pag tumawag kayo roon at hindi totoo yung mga inyong sinasabi. Yun, Kalargang Ron. Wag na ho natin gamitin yan. Ang purpose ho naman niyan ay sa pagre-reporting at emergency situation ay yung gagamitin po niya sa mga prank calls ay hindi yung magandang bagay yan. Okay? Ayun. At syempre, dapat yung mga journalist din, gamitin din. Dahil tayo, talagang ang lakad ng isang journalist, intelligence gathering din. Diba? Tsaka investigative. Yun. Pag mayroon tayo mga concern, lalo na sa mga hepe ng pulis, dapat uma-action agad, no? Hindi yung pakaang-kaang. Hindi yung maghihintay muna ng utos nung nasa taas bago umaksyon. Kayo na po mismo dyan sa mga police station, umaksyon agad kayo. Paano nga kasi pag may lagay, hindi ka agad ma-action ang hulihin. Teka muna, papaala po. Diba? Hindi ka agad maka-action ng Ganun, pulis ganun. Oo, may mga ganyan dati tayong mga nararanasan na experience. Ayaw kumilos Parang nagiging busy yung numero ni Hepe pagdating sa mga concern ng ilang katulad nating journalist. Lalo na kung yung mga nangyayari sa kanilang lugar hindi nila agad basta-basta magalaw o mga Ayun. untouchable illegal activities. Kalargang Ron. Alright. Tuloy-tuloy na ho ang ating mga balita at informasyon. Kahit daw tinanggal ng Mayor kaso ni Go sa Comelec, tuloy. Tuloy daw ho ang motu proprio complaint na inihain naman ng Commission on Elections. Laban naman kay Alice Go dahil sa kasong material misrepresentation. Kahit pa nagdesisyon na ang Office of the Ombudsman na tuloy na siyang i-dismiss sa serbisyo bilang alkalde ng Banban Tarlac dahil sa grave misconduct. Kaya dapat nung maging realistic ko itong mga kasong to, kasi kung hindi ito masasampulan ay pagbabatayan ho natin ng mga susunod pang kaso sa mga gumagawa ng ganito at nagpapanggap na mga Pilipino, di umano. Diba? Ayan. Sabi ko nga sa iyo, dapat dito hindi lang si Mayor Alice Go ang ginigisa rito. Talagang Ron. Wala namang mga ganyang kalakaran at mga nangyayaring irregularidad at kailigalan. Kung ang ating mga naninilbihan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ginagawa nila ng tama at tapat yung kanilang mga tungkulin, hindi na sana Google ng maraming oras at pera ng bayan para mag-imbestiga sa mga ganyang mga irregularidad at mga foreign nationals katulad niyan ni Mayor Alice Goo o Waping Goo at ng kanyang pamilya kung hindi nga pinapayagan itong mga ilan nating mga kababayan o mga Pilipino na nagtatrabaho sa mga ahensya katulad ng PSA. Nandiyan nagkaroon ng problema yan. Nakakuha ng mga faking birth certificate. Oo nga. Bureau of Immigration. Kung merong mga ilang mga tiwali. Yun. Kailangan talaga makasuhan. Hindi lamang maimbestigahan. Kasuhan sila. At iharap din sa korte at para sila malitis. Kalargang Ron. Ang tinitingnan natin dito itong patuloy na investigasyon ng Kongreso, yung Quadcom Committee, kasi nga mas marami pa hong mga mabubulgar dyan na kasangkot itong Pogo at iba pa mga aktibidades na nangyayari kaugnay dyan sa mga katulad ng pagbibigay ng mga birth certificate. Imagine mo, 1,000 na nabibigyan ng birth certificate. Saan mo hanapin yun? Ayun. Diba? Kung yung ilan? 1,000, di ba? Sabi natin 1,500.
nagmo-multiply yan Kalargang Ron. May kasamang pamilya yan. Hmm. Nagpa-blanket na ron sa isang nakakuha ng birth certificate, times 4 or times 5 yan sa isang bahay. Yun ang mahirap. Hindi dahil nga meron na silang pinangahawakan. Pilipino kuno yung kanilang isang kababayan o kapamilya. Damay na sila ron, nakasakay na rin sila ron. Yung Ayun. kanyang Tama yun. Chinese Totoo family. yun. Oo nga. Kasi nga, kung na-legitimize ka na Pilipino, di ba, ang problema rin din, paano mo ititrace yun? Saan mo habulin yung mga yun? Nasaan na napunta yung mga yun, di ba? Mabuti Ayun. sana kung totoo yung mga address na ibinibigay nila doon, di ba? Kalimitan naman. Totoo. Pero ang pag-iimbestiga dyan, masalimuot. Gugugol ka ng oras at panahon at pera ng yan. Mo yan. Ma-detect mo yung mga yan, Kalargang Ron. Kung ikaw ay ordinaryong tao, may kapitbahay kang Chinese, hindi mo naman basta malalaman kung ano ba yan kung mga peking Pilipino ba yan, kumuha ba yan. As long as meron ng ginagawang kailigalan na nakikita ng dalawa mong mata, di ba? Pwede kang paano nga kung maingat din? Di ba, umuwi lang sa gabi, aalis sa umaga, uuwi sa gabi. Di ba? Siyempre, hindi mo pakikialaman yung kung ano mang meron sila. Di ba? As long as hindi ka napiperwisyo. Pero yun nga, kailangan dyan intelligence gathering at palakasin ang community relationships ng ating mga law enforcement o law enforcers, Kalargang Ron. Upang mahabol yan. Tayo, ako personally, sumasaludo ako sa Kongreso ngayon kasi nga sila ay very vigilant when it comes to itong sa pagtugis dito sa mga sangkot dito sa illegal na pogo at sa mga illegal immigrants dito sa ating bansa na nagiging eventually nakakakuha ng mga birth certificate at nagiging legitimate na Pilipino. Pilipino, di ba? Matindi yung ibang Chinese dyan, mag-aasawa ng Pilipina, magkakaroon ng anak. Di syempre, pag iniregister job, Pilipino na yun. Di ba? Ang matindi doon, kailangan ng PSA. Oo nga. Ang matindi doon, kung lihitin mo ng Pilipino yan, syempre, makakabili na ng lupa yan. Diba? Oo. Baka yun ang kanilang strategy doon diba? Paano tayo makaka-acquire ng malaking mga lupain, hektar yung mga lupain, hindi naman tayo Pilipino, no? Kasi merong merong batas na bawal magmay-ari ang mga foreigner ng ng mga lupain dito sa ating bansa, di ba? Ang gagawin nila, madali lang yan, di ba? Gagawin natin Pilipino lahat tayo, magpaparehistro tayo, di ba? Isa pa, Kalargang Ron, kahit may knowledge ka dyan sa pag-iimbestiga or tutol ka, or dahil may knowledge ka, lalo na't kung bibili ng lupa, magpaparehistro yan, Sabi ko nga, sa local government units pa lang minsan nagkakaproblema na talaga di ba? Kahit may knowledge ka, sandali mo na. Foreign national itong nagpaparehistro na ito ng lupa. Sasabihin naman si Puto mo, kung yan. Kumpale, mayor yan, di ba? Chinese businessman yan, di ba? Ganon, sa mga lugar, di ba? Kasi ang mga yan, kinukumpare talaga yan. Ito, sabi ko nga sa'yo sa tagal na natin sa pagiging mamamahayag. 20 anyos na rin ako sa pamamahayag Kalargang Ron Diba? Marami na tayong nasa gupa ng mga ganyang senaryo, no? Unang ginagawa ng mayayamang negosyante, Indian, Chinese o anuman, dumikit sa mga mai-impluwensyang tao. Of course. Kumparihin, gawing kumpare, gawing kaibigan, yung mga nasa may kapangyarihan para smooth ang kanilang negosyo kung ano man ang kanilang ginagawa. Kaya minsan ikaw tao ka sa mga munisipyo, city hall o saan man, kahit sabi mong may knowledge ka, pag natitigan ka ng masama, ibig sabihin alam mo na. Wag mong gagalawin yan. Do not ask
no? 'Di ba? Wala kang magagawa kundi sige na nga. Kaysa ma-compromise yung iyong Parang trabaho. parang ask and you will not be forgiven. Ayun, oo. Do not ask, 'di ba? Kaya do not ask. Oh. Zip your mouth. Close your eyes. 'Yan ang lalo na pag tindi, ganyan. Oo. Ayun ang problema, 'di ba? Kaya hindi natin mapipigilan 'yan. Napakahirap pero pinipilit gawin at ginagawa naman ang solusyon ng ating gobyerno, Kalargang. Iyon. Yan. Usapin rin yan ng graft in corruption, Kalargang ko. Matindi talaga kasi nga pag ganyan sobrang matindi yung mga graft in corruption na nangyayari. Ayan naman ang nagiging bunga niyan katulad niyan. Dumarami yung mga nagkakaroon ho ng birth certificate, dumarami yung mga nakakabili ho ng lupa, di ba? Di ba? Kasi nga nagagawa nilang maproseso no, di ba? Yun naman. In the name of what ang tanong doon? Bakit napoproseso? Alam naman nilang illegal yun unless wala silang knowledge. Pero if you are in the government, of course you are knowledgeable of the law. Diba? Yes. Pero kapag ang pera na ang nagsalita, alam mo naman ang pera dalawa lang yan Pampa. Pampa ang tawag diyan ng mga pinanonood ko tuwing Sabado. Mahilig ako manood ng executive sessions Yung grupo nila. Kala ko designated survivor. Oo. Secretary DOJ Boying Rimulya, nila Senator JB Ejercito. Talagang mga magagaling magkomentaryo, no? Nandun din sila Attorney Dodo Dulay. Sabi nga doon sa kanilang programa ang pera ay pampa Dalawa yan Pampatalino at pampabobo. Aba. Gusto mo maging matalino, yung uutosan, bigyan mo ng pampatalino. Gusto mo maging bobo, bigyan mo rin ng pampabobo. Di parang di walang alam yan. Di ba? Ganun. Ganun na nangyayari. Ngay. Dalawang klase yan, pampa ang tawag nila dyan. Ayun. Hindi naman masama ang pera, Kalargang ko. Kahit sobrang dami hindi yan. masama. Kahit Kaya sobrang lang, dami yan. gagamitin? Yung paanong paggamit, di ba? Yung paggamit Kasi nga, minsan, kasi nga, nakakasilaw rin talaga ang salapi Kahit nga si Judas malapit na malapit niya malapit siya sa Panginoon no? Nagawa pa niyang ibenta ng 30 pirasong pilak no? Pilak lang yun hindi pa yung ginto. Kaso, ngayon, hindi nakatulad. Si Judas nga may konsensya pa Kalargang ko. Ngayon, nag-evolve na Buti sana kung katulad sila ni Judas, magpipikti. Ganon. Ngayon, hindi. Matibay ng naturalesa nung iba Di ba? Diba, hindi nila gagawin yun. Maliban ko na sa Japan ka. Yun, Kasi, pero kahit yung sa Japan, may naiiba na rin yung nila dun yung parang kultura nila, Kalargang ko yun nga. Pag naturuan ng Pilipino. Ganyan din. Pag nahaluan ng Pilipino at na-impluwensya ng Pilipino, nag-iiba kultura kahit ng Hapon. Ayun. Subok ko yan kahit sa kumpanya ng isang kumpanya at ang Hapon kumuha ng trusted na Pilipino at naturuan ng panggugulang. Nawawala yung dignidad ng Hapon natututo sa Pilipino Totoo yan. Ay, pangit naman yun. Pag yun ang nakakuha ng Pilipino. Yun ang itinuturo natin. Oo. Ayun. Okay. Yun ang gagawin. Wala na. Nawawala yung kanilang dignidad. No? Yung kanilang word of honor. Okay. Basta nahaluan Pilipino. Sige. Okay, samantala, sa mga nakikinig ko sa radyo, magandang umaga po sa inyo lahat. At ito po ang programang Larga Batangas 2nd District. Ito po ay palagian na mapapakinggan dito po sa Air 1 91.9 FM. Sabayang broadcast po tayo ng radyo at ng internet. O yung pandaigdigang daluyan ng impormasyon. Yung pala ang Tagalog ng internet. Pandaigdigang daluyan ng impormasyon. Internet. Ito po ay sa iba't ibang mga platforms, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram at Twitter. Samantala, kahapon, Kalargang ko, ito nakakalungkot naman ito. 8 po ang patay, 7 ang sugatan
dito sa Sariaya, salpukan ng Quezon. van sa truck sa Sariaya, Quezon. Quezon. No? Basahin ko lang yung balitang ito para meron pong impormasyon ng mga kababayan po natin. No? 8 ho ang kumpirmadong patay, kabilang ang isang 2 taong gulang na bata, habang 7 pa ang nasugatan makaraang magbangga ng magkasalubong na pampasaherong van at delivery truck sa Maharlika Highway na sakop ng Barangay Santo Cristo sa bayan ng Sariaya, Quezon. Ano yan mahaba kasi yung Maharlika Highway, kalargan ko, nagsisimula yan dyan sa Santo Tomas, Batangas, all the way down to papunta yung Quezon area, no? Pero palaging may mga aksidente, ano? Namatay agad sa pinangyarihan ng road crash dahil sa grabing pinsala sa ulo at iba pang parte ng katawan ang driver ng Nissan Escapade. At 8 nga po ang patay, kabilang po yung 2 taong gulang na bata, 7 naman ang sugatan sa salpukan nitong van at ng delivery truck pala yung kalargan ko. Ito po ang headline ngayon sa Balitang Probinsya. Ako, ingat po Kaya tayo. medyo na-late ako ng pasok, Kalargang Road. Nag-report mo ko kasi malaking balita yan sa buong Calabarzon. Alam ko naman tayo, hindi lang tayo nakatutok sa 2nd District of Batangas bilang mamamahayag. Buong Calabarzon, sa bawat sulok ng na nangyayari sa buong Calabarzon, kailangan maiulat natin sa national. Ang pinaka-latest na natawi dyan yung babae, yung Sarah Concepcion, yung binawian ng buhay bandang alas 11 ng umaga. Kaya yung pinaka, nung una di ba 7 lang yan, ito yung naiulat na nasawi. 3 dead on arrival at 4 ang 3 ang dead on the spot, 4 ang dead on arrival. At bandang alas 11, binawian na rin ang buhay habang nilalapatan ng lunas yung isa pang biktima na si Sarah Concepcion, yung pasahero ng Nissan Escapade na yan, Kalargang Road. Ayun. Okay. Yan po ang matitindi mga headlines po, ano. At yun, kalargan ko, ito mahalaga to. Pabigyan tayo mo. Ano po ang nangyari ngayong araw nito? Ito, makakalimutan natin. Very familiar tayo dito noon tayo po nag-aaral, ano. Especially when we are in the elementary level, ano. Isinilang si President Manuel M. Quezon ngayong araw po ng ito. Buwan ho ng wika ho nga pala ngayon. Araw ng buwan ng wika, no? Oo nga eh. Noong Agosto 19, taong 1878 o 1878, ay ipinanganak ang ama ng wikang pambansa at Commonwealth President Manuel Luis Molina Quezon. Naging presidente siya mula 1935 hanggang 1944. Ang kanyang mga magulang ay sina Lucio Quezon at Maria Dolores Molina. Nag-aral siya ng abogasya sa University of Santo Tomas. Ang kanyang may bahay ay si Aurora Aragon Quezon at mayroon silang 4 na anak. Namatay siya noong August 1, 1944 sa same month, sa Saranac Lake, New York. Dinala ang kanyang bangkay sa bansa noong July 17, 1946 at inilibing naman sa Manila North Cemetery. Namatay siya dahil sa tuberculosis o TB. During that time ay wala pa hong lunas yung TB, wala pang gaanong gamot, pero ngayon ay yan ay parang ordinaryo sakit na rin lang at nalalapatan na ng lunas. At yan po ay si Manuel M. Quezon na ang presidenteng nasa 20 pesos. Di ba? Ayun, masakit na katotohanan. Yung 20 pesos mo dati, marami pang mabibili. Ngayon, saan naabot ang 20 pesos mo ngayon, di ba? Oo nga. Lalo, baka sa susunod na panahon, pamasahin na lang sa jeepney yan. Ay, wala. Bumababa ang value sa 20 pesos, di ba? Nga. Ayun, batiin muna natin si Kuya Ariel Ortega na nakatutok sa ating programa sa radyo. At bumabati ng magandang umaga po. Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Ang pagbati ni Kuya Ariel Ortega. Kuya Ariel, meron pa tayo dyan. Paalmusal ka naman, pakapi ka naman. At marami na akong bati sa iyo. At si Kuya Elmer Blanco. Yan, ng The Fraternal Order of Eagles. Bumabati si Ate Joy, si Spanish Eye, mga taga Special Ameliorations Program. Nagpapabati rin. At si Ate Pileli, good morning.
Kaya Kuya Jaymar Solis, good morning! At sa mga bumubuo ng SAP, at dyan sa Barangay San Francisco, sa bayan ng Mabini. At syempre, kay Kuya Abet Del Mundo, na HQ manager ng Mabini headquarters ng Team Bitrix, Kalargang Ron. Good morning! Ayan, binati natin sila, Kalargang Ron. Okay. Oras po natin, 3 minuto na malipas so ang 10 o'clock in the morning. So kayo po ay nakikinig dito sa impila ng Air 1 91.9 FM sa inyong mga talapitan. I-hit nyo lang sa 91.9 FM at siguradong maririnig nyo po ang atinong balitaan, talakayan para sa Larga, Batangas 2nd District at syempre sa atinong Facebook page na meron ng 112,000 na ho ang ating Facebook page. Sa YouTube channel natin, meron na tayong 1.8 yata, 1.9. Magda to 2,000 na ang ating subscriber dyan ho sa YouTube channel natin. At ganun din ang ating TikTok account. Marami na rin po at Instagram. Basta yung pong mga social media platforms na yan, connected po yan sa atin ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Lee. So kayo man ay fans ng TikTok, nandun po tayo. Instagram, nandun rin po tayo. Especially YouTube. Marami na hong nakatutok sa YouTube. At when it comes to dito sa mga content analysis, ito pa lang talagang puntahan ng mga vloggers natin at yung mga nanonood. Kasi nga, naiiba ng landscape ngayon ng television, Kalargang ko eh. Nagiging television na ngayon, YouTube eh. YouTube. Gusto mo ng impormasyon? And then, pumunta ka sa YouTube. Katulad nito, Kalargang Ron, at isingit natin. Ito, yung isabong. Yan, ano yan? Isang senador ang kontra na largahan ang isabong o kontra na ipagtuloy itong isabong. Tutol itong isang senador na si Senador Joel Villanueva sa mga mungkahing muling buhayin ng online cockfighting o isabong na sinasabing isang paraan upang punan ang nawawalang kita mula sa pagban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. At una nang naghain si Villanueva ng Senate Bill number 1281 na layuning ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling sa bansa. At ayon pa sa senador, kahit noong kasagsagan ng kanilang operasyon, napatunayan na hindi praktikal na solusyon ang POGO para sa pangangalap ng kita dahil ang nakukolektang buwis mula rito ay napakababa. Katulad din ng nangyari bago ipahinto ang isabong noong Mayo taong 2022 kung saan pinaalalahanan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga operator na magbayad ng kanilang tax obligations matapos na madiskubre sa pagdinig ng Senado na kumikita sila ng bilyong piso sa online talpak. Sinabi ni Villanueva na nabigurin ang BIR at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na naman. Diba? Sabi ko nga, marami rin ka-illegalan eh. Minsan bulag din itong PAGCOR talaga eh. Paano? Sabi ko nga eh, kung lagi pa namang may nakaharang sa iyong pampa eh. Hindi marami talagang pagkukulang ito, no? At sinabi ni Villanueva na bigo ang BIR at ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na kolektahin ang 20% buwis eh, hindi nabigo. Ang tanong doon eh, baka naman sumyorkat kani-kaninong bulsa napunta yung 20% buwis mula sa panalo ng mga online sabong operator mula nang magsimula ang isabong noong 2020. Sa hiwalay na pagdinig ng Senado noong Pebrero 2024, inamin ng PAGCOR na nagpapatuloy pa rin ang isabong. Inutil kayo riyan eh. Paano hindi magpapatuloy yan? Diba? PAGCOR nga kayo eh. At nagpapatuloy pa rin sa kabila ng pagbabawal dito. Na-discover sa pagdinig na maya 789 aktibong isabong operation sa bansa. Nananawagan si Villanueva sa mga law enforcement agency, kabilang ang Presidential Anti-Organized Commission o PAOK, na magpatupad ng mahigpit na mga hakbang laban sa isabong, katulad ng ginawa sa mga POGO upang mapigilan
ang muling pag-usbong nito. Yang balitang yan ay mula dito sa Police Files Tonight at sinulat ng aking kumaring si Maylene Alfonso na nakatalaga dyan o nakabit dyan sa Senate. Kalagdang Ron. Yun. Siguro ang isang punto rin dyan ay bago ho tayo pumayag na mag-operate yung mga sinasabi ho natin, halimbawa, isabong, masusi ho nating alamin, ito ba ay may magandang dulot o ito ba ay kikita ho ang gobyerno o kung kumita man ang gobyerno, ano ho ang magiging social impact nito hong mga ganitong sugal, Pero kung sugal yan, at sabi nga ay wala naman hong maganda sigurong dulot ng sugal. Totoo yun. Kalargang Ron. At isa pa, ang sugal kasi mapalegal o illegal, may addiction. May excitement yan sa una. Nananalo ka. Di ba? Nanalo ka ng 100,000. Yun, na-excite ka. Kumbaga, nagkakaroon ka ng adrenaline. Gusto mo magsugal ng magsugal, At maiinganyo ka. Hindi mamalayan. Natatalo ka na. Habol ka naman ng habol sa talo. Hanggang sa milyones na ang natatalo tayo. Minsan, nagagalaw mo na yung savings ng pamilya ninyo. Nagagalaw mo na yung pang-tuition ng anak mo. Diba? At kung hanggang sa ikaw ay malubog sa utang dahil sa sugal, At kung may negosyo ka mang maliit o malaki, posibleng malugi dahil sa pagkakalulong mo sa negosyo at masira ang pamilya mo. Alarm Ron. Oo nga. At isa rin punto doon, tayo po ba ay yung kita ba ng gobyerno ay dapat nating iasa lang sa sugal, di ba? Oo. Napaka-desperadong bansa naman natin kung doon na lang natin iaasa, sa sugal. Dahil sige, kikita tayo ng malaki dyan. Kamusta naman ang ating mga kababayang Pilipino? Ano na nangyari sa kanilang buhay at pamilya? Di ba? Kasi kung ipopromote mo yan dahil dito, lalakas ang kita ng gobyerno, makakapag-create tayo ng maraming buwis. Sino ba magsusugal dyan? Sino ba tatangkilik dyan? Di ba? Hindi mga Pilipino rin. Yun ang magiging aftermath niyan. Yun ang magiging consequence niyan. Masisira naman ang buhay ng ating mga kababayan. Dahil lang sa paghabol natin o pagpabor natin at iniisip nating malaking kita ng buwis na makukuha dahil sa mga online gambling. Kalatang Ron. Ayan. At yung imahe rin ng ating bansa, kasi nga kung tayo magiging sentro ng sugalan, di ba? Dati naman hindi ganyan hindi ka proliferate yung atin ng mga sugal dito sa ating bansa. Pero nga, yung pagpayag, katulad yung pagpayag ng Pogo, although maganda siguro nung una magandang intention niya, pero hindi natin makokontrol yung yung sabing makokontrol kung ano man yung gawin nila doon pag nakapasok na sila kasi nga doon pumapasok yung mga illegal activities and besides ang bottom line naman ho ng lahat ng yan, wala hong maganda sa sugal. Di ba? Wala talaga. Wala magandang idudulot, di ba? Ang bagay na may addiction. Ang bagay na may addiction ay laging itututok sa ating buhay yan, Kalargang Ron. At isa pa, desperate move and desperate decisions yan, Kalargang Ron. Para isang bansang iniaahon sa nasadlak sa dusat na baon sa utang at yung integridad natin natira katulad ng ginawa ng Pogo. Para lang nating pinalitan Para lang tayo nagpalit pero yung pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang sugal pa rin. Nagpalit ka lang ng imahe nun Di ba? Pero yung pa rin ang ang behind niyan. Gambling pa rin. Ano ba tayo? Macau? Di ba yung Macau? Di ba yung mga bansang gambling capital, Kung merong illegal drug capital na bansa gusto ba natin maging gambling capital tayo? Diba? Yun nga pangit yung pinipintang imahe sa ating bansa kung talagang
kakalat at kakalat pa yung mga ganyan katulad ng Pogo, ano Kalargang. Buti na lang meron ng Kongreso ngayon na very vigilant sa investigation at talagang pinalalabas nila sino ang mga pasimuno nitong mga to at ano yung mga mga ginagawa nitong mga to at ibinubulgar sa taong bayan. Tama ho yun, ano? Kasi nga yan ho ang dapat maalanta doon sa publiko na ito ang masamang epekto, lalong-lalo itong Pogo, ano? Pero ban na po yan. Ito, speaking of Congress, ito magandang balita ito, Kalargang Ron. Ano yan? Kamara, tinatrabaho ang Magna Carta for Barangays. Yan ha. Inihayag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tinatrabaho ng Kamara de Representantes ang panukalang Magna Carta for Barangays. Bukod sa pagsusulong na ang mga opisyal ng barangay ay maging miyembro ng Social Security System at Ayan. magkaroon ng 6 na taong termino. Sinabi ito ni Romualdez sa Congressional Congress ng Liga ng mga Barangay kamakailan. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, yan nga, no, isinusulong ng Kamara ay ang maging SSS member o Social Security System members ang lahat ng mga opisyal ng barangay nang walang binabayaran ang mga ito upang sila ay magkaroon ng mga benepisyo gaya ng life insurance at lifetime pension kapag sila ay nagretiro. Sinabi ni Speaker Romualdez na naghain ito ng panukala sa Kamara upang gawing 6 na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay upang matapos ng mga ito ang kanilang mga proyekto na pakikinabangan ng kanilang mga constituent. Nananawagan naman si Speaker Romualdez sa mga opisyal ng barangay na makibahagi sa talakayan at magbigay ng kanilang mga solusyon upang mapaganda ang kanilang benepisyo. Kinilala ni Romualdez ang kahalagahan ng mga opisyal ng barangay sa pag-ugnay ng mga komunidad sa national government sa paghahatid sa serbisyo. Nauna rito, sinabi ni Speaker Romualdez na pinag-aaralan ng Kamara ang pagpasa ng panukala upang maglaan ang mga lokal na pamahalaan ng pondo na siyang gagamiting pambayad sa SSS premium ng mga opisyal ng barangay. Sinabi rin ni Speaker Romualdez na alam nito at ng kanyang mga kasama sa Kamara ang mga alalahanin ng mga opisyal ng barangay kaugnay ng kapakanan nila at kanilang pamilya habang naglilingkod sa kanilang komunidad. Pahayag naman ni SSS President Rolando Macasait na bukod sa SSS insurance coverage at pension benefits, isinusulong din ni Speaker Romualdez na mabigyan ng kondonasyon ng penalty ang mga opisyal ng barangay na miyembro na ng SSS at mayroong hindi pa nababayarang utang. Yan ang napakagandang balita na isinusulong ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan, sana pag nangyari na yung mga bagay na yan ay mapagbuti na ho ng mga miyembro ho ng barangay, yung kanilang pagsiservisyo sa barangay, no, Kalargang Koy. Totoo naman yung Kalargang Koy. Ngayon lang ho talaga nabibigyan ng pansin, no, kasi during the past, ang barangay naman po hindi ganyan kalakas Kalargang Koy. Ano. Ngayon ay mas pinalakas pa ho ang mga nasa barangay yun. I-extend ho ang kanilang term, ano, and then bibigyan ho ng social security system, nararapat naman kasi nga nagsisilbi sila sa bayan, Kalargang Koy. Para wala na silang usapin, ano, Kalarga, at maging secure na rin yung kanilang, kasi nga, tatanda rin yung mga nasa barangay rin naman, may kawawa naman, ano, Kalargang Koy, na hindi yung nabibigyan ng seguridad sa kanila sa pagtanda. At ngayon, inaasikaso na ho ng Kongreso eto hong pagbibigay ng social security system diyan sa mga nasa barangay. Good job ho ang planong yan ng Kongreso ho natin, ano, para sa mga taga-barangay. Oo, sana naman, no, panawagan din natin yung Media Welfare Bill Act maipasa na rin sana sa Senado, Kalargang Ron. Katulad ng mga nasa barangay at tayong mga nasa media, nagsisilbi rin tayong public servant, di ba? Ayun. At kung walang maibayad sa abogado ang ating mga kababayan, ang una nilang takbuhan media para marinig ang kanilang mga hinaing. Katulad ng mga nasa barangay na nagsisilbi sa kanilang mga barangay, no, mga barangay official. Minsan naharas din ang mga yan, nasasaktan, napapatay. Katulad din natin sa
sa media. Kaya yung mga lihitimo hindi yung mga hausyaw yung mga lihitimo, yung mga talagang may mga media entity. Yun. Dapat talagang maipasa na yung ating sinusuportahan din hopefully mapirmahan din ni Pangulong BBM at maisulong na itong Media Welfare Bill Act na kailangan din ng mga totoong media, mga mamamahayag sa radyo, dyaryo at telebisyon at sa mga online news portal na mga lihitimo Kalargang Ron. Yun, mga social media, Kalargang Koy. Speaking of social media, Kalargang Koy, meron palang offer na ngayon ng TESDA, yung courses ng sa social media at meron silang 50 mga teachers na magtuturo. Dapat mo talaga itaas pa yung level ng social media kasi nga ito yung ngayon sumasabay rin sa pagbibigay ng impormasyon. Aside from the mainstream, yung social media ay meron palang kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Pero mostly ang mga legitimate media personality yung mga dito mga involved rin dito sa mga ganito, yung mga social media Kalargang Koy. Kasi ginagamit nating extension ang social media. Kalargang Ron. Extension ng ating ginagawang media practice. Kalargang Ron. Yun. Naniniwala tayo sa lakas ng social media at lalo na at ginagamit natin ito sa tama. Iyon. Siguro kasama din sa patuturo ng TESDA sa mga papasok ko sa social media ito katulad dito na meron palang organization kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas at meron ng pong 50 mga teacher na magtuturo do sa mga gumagamit ng social media. Buti nga ganyan na ngayon. At magkakaroon sila ng certification tama yun para ma-oriento ng mahusay kasama siguro diyan siguro ituro na rin yung ethics sa paggamit. Kasi nga matindi ho ngayon ang cyber libel Kalargang Koy. Mas matindi pa yan sa libel kaya yung iba na basta-basta na lang tumitira ng mga kanilang pagpuna dyan sa social media, ayun, na sila sa cyber law, cyber crime law. Alartang Ron, ang cyber libel naman kasi hindi naman lahat ang nagsasampa ng kasong cyber libel sa isang mamamahayag. Ibig sabihin, nasaktan ang kanilang dignidad. Yung iba dyan ginagamit yung pagsasampa ng cyber libel lalo na sa mamamahayag para pigilan yung mamamahayag magsalita pa, di ba? O kaya magpahayag kung ano yung tunay na nangyayari. Ikaw nga naman, di ba? Pag nasampang ka ng cyber libel, di iisipin mo, sandali muna. Sinampahan ako ng kaso, totoo naman yung sinasabi ko. Diba? Diba? Lalo na kung based on the facts, Oo nga. Based on the facts at nangyayari talaga. Yan ang malungkot doon. O kaya meron kang A1 information. Yung isang public servant, yung isang government official or politician, nasaktan doon sa sinabi mo, naibulgar mo siya Di ba? Sabi niya, nasaktan ng dignidad ko, sinira ang dignidad ko. At sampahan ko to ng kaso. Ang totoo nun, kahit totoo minsan na sinasabi ng isang mamamahayag, yun, ginagamit na sandata na itong mga ilang taong gobyerno, yung pagsasampa ng cyber libel upang harasin at patigilin ang isang mamamahayag sa pagsasabi ng totoo. Yun. On the other hand, sa kabilang banda naman, Kalargang Koy, meron naman talagang, maliban doon sa mga nasa mainstream, meron talaga, katulad na sa social media, mga pumipitik na lang ng basta-basta, masabi lang sila, media di umano. Di umano. At parang humawak lang ng mikropono at tumapat sa social media. Oo nga. Media na. Kaya nga tama tong ginagawa ng TESDA. Nagkakaroon sila ng courses for
the social media and meron palang existing organization for dedicated for the social media, just like KBP, meron palang kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Tama naman po yan, Ayan, para maging Kalargang limiting. Ron. Oo nga. Ayan, di ba? Ang Ayos yan, totoong media, sumasailalim sa mga pagsusulit at pagsasanay. Di ba? Hindi shortcut. Hindi kami shortcut. Ito ay pinaggugugulan din ng oras at panahon. Di ba? At hindi porke malakas ang loob mong magsalita, media ka na. Hindi porke humarap ka sa mikropono, meron kang FB Live, media ka na. Di ba? Ayun Kailangan mo rin minsan nami-misinterpret ngayong mga ganung bagay. Marami kasi ngayon, lalong-lalo sa social media, lahat ay halos gusto magsalita Gusto maging media. Oo. At yung iba natututo na rin Kahit hindi totoong media rumarakit na rin kung saan-saan Yan ang mahirap na. Kaya nga dapat ito ma-formalize. Tama yung ginagawa ng TESDA napo-formalize yung mga nasa social media ay natuturuan ng proper ethics kasi nga mahalaga yung etiketa ng journalismo, Kalargang ko hindi ka basta-basta bibitaw ng mga pananalita na ikaw ay malalagay rin naman sa alangan para rin naman sa kanila yan, di ba? Oo. Di ba? Basta totoo, walang problema. Masakit man, pero kung totoo, sabihin mo, di ba? Pero kung masakit, pero sinungaling ka naman para lang makakuha ng views at may papansin sa sinasabi mo, wag mo na ipagpatuloy, di ba? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Charted as pray, di ba? Masakit man kung katotohanan. Yun ang kailangan sabihin. Yun ang sabing ay masakit na matatanggap mo yung katotohanan. Minsan mahirap aminin yung katotohanan Kalargang. Mahirap tanggapin pala, di ba? Mahirap tanggapin yun at kung totoo lalo na kung marami kang itinatago, di ba? At siyempre masisira ang pangalan mo. Siyempre kahit totoo yan, yung iba nagagalit, di ba? yun ang sabi nga ay nagiging epekto ng pagsasabi ng totoo, di ba? Pero kung totoo naman yan, talagang lalabas ang katotohanan, di ba? Kaya Kalargang Ron, nagpapasalamat tayo na itatag tong Executive Order number 1. No? Ano ba yan? Yung Presidential Task Force on Media Security upang mangalaga sa karapatan ng mga mamamahayag at magbigay proteksyon na rin sa mga mamamahayag na naaharas nga, yung mga pinagbabantaan, nasasaktan dahil sa kanilang pagpe-perform ng kanilang media practice. Diba? Yung mga media practitioners. Kaya saludo tayo dyan kaya Undersecretary Paul Gutierrez na kabaro ring nating media. Kasi walang makakaintindi sa kalagayan ng isang mamamahayag kundi yung mga dati ring mamamahayag na naging opisyal ng gobyerno. Ayun. Okay. Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo. At ang oras natin ay meron tayong 4 na minuto na lang bago alas 10:30 ng umaga. Sa lahat ng mga celebrants natin, patugtugan muna natin. Batiin mo si Mayor Larry Alvarez, Kalargang Koy. Birthday kahapon. Batiin natin ng happy birthday si Mayor Larry Alvarez ng Bayan Tingtoy. Kahapon yan nag-celebrate at kagabi natin nandiyan na ating mahal kong Mayor at Mayor Noel para personal na bumati kay Mayor Noel at kay Mayor Larry Alvarez. Binabati ko rin yung aking kaibigan si world class boxing referee yung ating kaibigan yung bumati rin sa akin ng birthday ko nung nakaraang araw si Sir Tony Wicks. Wow. Sabi nila Poy Laura naging kaibigan si Tony Wicks. Hindi ka lang pala pang-Pilipinas Oo. Yung napapanood na referee nila Mayweather tsaka nila Pacquiao tsaka nung mga lumalaban ng world title fight. Paano mo naging kaibigan
kaibigan niya, ang Koy Laura. Sekreto na po yun. Hindi ka lang pala, ang tawag dito, hindi ka lang pala pang radio, pang sports pa. Alright. Natsambahan lang natin na maging Alright. kaibigan. Alright. It's a pleasure naman. Once again, happy birthday po kay Mayor Larry Alvarez. O yan na talaga namang Antingloy ay largang-larga ho yan. Abay, eto hong liderato ni Mayor Larry Alvarez yan. No? Yan na talaga nanguna dyan sa, sa Tingloy, Batangas, Kalarangay ko. Ano? Para mapaunlad. Ngayon, isa na lang ho ang sinisigaw ng Tingloy. Larga na lang ho. Ay talagang yan. Larga Larry. Ayan, sabi nga double L. Larga Larry. Yan. Tingloy. Talaga hong aasenso ang Tingloy, Batangas, Kalargan ko. At plus the fact na medyo malayo na rin yata nararating niyang dyan, circumferential road, Kalargan ko. Oo, at syempre, sino ba naman ang talagang nagmalasakit ng totoo sa mga taga-bayan ng Tingloy? Walang iba kung hindi yung ating kasalukuyang Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro at ang ating former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro na siyang utak ng circumferential road na ibinigay sa mga taga-bayan ng Tingloy. Kasi yung everybody has an accomplishment, di ba? Lahat naman ng mga naging congressman hindi naman natin sila dinidiscount. Subalit, mas naging higit. Yun. Nakita ni former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro yung dapat pang idagdag at dapat gawin upang mapaunlad ang maliit na matagal bayan na rin ng naman Tingloy. matagal naman sinisigaw naman talaga ng mga taga-Tingloy na abay bigyan mo kami ng magandang daan dito, di ba? Paano nga uunlad yun kung wala kang magandang daan at circumferential road. Hanggang ngayon kakalargan ko na naiiba-vlog na ang Tingloy circumferential road na marami akong nakikita na sabi pumapasyal na nagmotorsiklo, para ikutin yung mga nararating na ngayon. Sabi ko, ang galing talaga itong circumferential road nito na, of course, naging pangunahing proyekto naman ng ating nung bagong leader, bagong pag-asa, ang ating nung Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro na ngayon po ay sabi nga ay laman ho ng lahat ho yata ng social media platforms. Kalargan ko ang ating iba't ibang istasyon ng radyo. Congresswoman Attorney Jerbil, ma-interview. Madalas ma-interview na ngayon sa mga national radio stations ang ating Congresswoman at nakikita na rin sa iba't ibang cable channel. Nung nakarang araw, nakita ko sila nung ating kaibigan na si Attorney Karen Jimeno. In-interview ni Attorney Karen Jimeno si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro sa Billionario Channel. Yan. Ayun, totoo yun. And then, 2 beses na siya kay kasamang Henry Umaga Diaz. Henry Umaga Diaz. Kay Kuya Henry. Headlines of the day. Nagiging resources sa speaker ng teleserbisyo. Teleradyo serbisyo pala yung atin ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Nako, wala na ho tayong oras. Abay, ang napagana ang atin ng usapan di ka? Oo nga ay siya. Ang bilis baka pwede tayo humingi ng oras sa kaya konting oras kay PJ, konting oras muna at babati tayo kay Konsehal Lito Hernandez Abiera ng Bayan ng Lubo at syempre magro-roll call muna ako kahit 2 minuto PJ at batiin ko lang muna itong ating mga kalarga na mga nanonood at nakikinig sa ating programang Larga Batangas 2nd District. Ito na, batiin natin muna din si Kuya Brian Nice na nasa Japan. Ayan, ito mga kalarga, pakitapat na po ninyo ang inyong mga radyo sa mga pintuan ng inyong kapitbahay o kaya sa mga bintana nila para sa susunod pagpapati na rin sila dito sa 91.9 R1 FM at sa programang Larga Batangas 2nd District sa Facebook page ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Binabati natin si Miriam Gega. Good morning. Lynn Lonama, Zoilo Jr. Silang, Julian Albuera, Leslie Mirano Villanueva, Maricel Magboo, Frederick Delia Benitez,
Jocelyn Malana Cuevas, J. Lord Gabukay Gustilo, Dadul Joseph Manalo, Rading Cusi, Dory Maliglig, Arnold Evangelista, Rachel Portugal, Marites Dagli, Emalyn Aureada Jimenez Ortega, Jocelyn Vanilla, Ate Joy Spanish Eye, Elsa Armoises, Menchi Tugade, Erich Dimayakyak, yan ang aking asawa, nakikinig. Denny Padilla, RJ Balong, Ligaya Oliva, Jerome Lascano, Karen Villanueva, Elvis Soriano, Ida Ilagan Dayang Hirang, Freddy Ilagan, Maricar Giao Adante, Rodelyn Nayon. Oy, paging kaya Konsehal Teresa Dimayakyak ng Barangay San Agustin. Ayun punta ka din sa aming bahay pinsan na Teresa Dimayakyak, ang number councilor ng Barangay San Agustin. Ay landslide ang boto niyang pinsan kong yan. Sa daming kinasalang. Pagdadasal maghihilot. Sa sabi mo naman hinilot ay lahat yan ay boto sa'yo. Kaya landslide ang boto niyan sa San Agustin. At Shirley Corrales, Kuya Reynald Del Mundo, Chalen Joy Belen Di Pasupil, Bob James Villorente, Karil Alaysa, Chain Tagyon, Sani Aklan, Mel Marquez Manalo, Rod Rotoni, si Ronry, si Rona, Dexter Di Chavez Villacorta, Marvin L. Estrella, Antonia Dolor, Lalin Bungkin, June Francisco Espirito, Ate Max Sabanilla, Yolanda Agsiwang, John L. Gabay, Brian C. Arga, Noel Castillo, Cecilia Dimalibot, Wilson Ansay, Edralin Alvarez Cruzat, Rowena Diumampo, Floresel Umali, Hak Dimak, Ace Zairab, Don R. Halili, Rosito Ruga, Bogs Matera, Mariano Declaro Donald, Monet Anoyo, Marcelo Mendoza, Dak Castillo, Herbert De Castro Cabello, Sonia Cayona, Evelyn Balisa, Gerald Panopio, Jan Rafael Alulod, Leonarda Ilagan, at ang panguli ay si J. Jen Perez Garcia. Ayun, kalargang Ron, paalam na tayo. Maraming salamat, PJ. Alright, maraming salamat ho bayan sa ngalan ng buong pwersa naman ng Larga, Batangas 2nd District sa panguna ng ating napakagaling na Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Sa ating Mayor Noel Beatrix Luistro, Larga Mabini. Ako naman po ang inyong gwapong broadcaster, si Ron Lozano. Nagsasabi sang happy sa Monday morning, Larga, Batangas 2nd District. Ay, pahapol na pagbate kay Ate Bong Aseremo ng bayan ng San Luis, sa mga Beatrix staff dyan sa HQ ng San Luis. Good morning po sa inyo. Ako naman po si Koy Laura mula dito sa 2nd distrito ng Batangas, sa pangunguna pa rin po ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, at nang magpabalik at hinihintay na ng lahat at kinapapanabikan, tunay nga naman sa dami nga naman ng mga laging pumupunta sa opisina ng ating mayor, parang ang gusto na ng ating mga kababayan sa Mabini, dalhin na ang silya, ang upuan ng Mayor Noel Beatrix Luistro doon sa munisipyo ng bayan ng Mabini. Good morning sa mga taga-bayan ng Mabini. Magkita-kita po ulit tayo sa Miyerkules at Biyernes, 9 to 10:30 in the morning. Maraming salamat, PJ. Maraming salamat kaya Ems. At maraming salamat po sa ating bossing, si Sir Christopher Castillo ng 91.9 R1 FM, Larga, Batangas, 2nd District. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Batangas, 2nd District. 2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas.
Batangas 2nd District. 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas 2nd District. 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luis. Larga, Batangas 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro.